Ano ang mensahe sa desisyon ng ating presidente na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan? Umpisa pa lang, fake news na agad. Mga kotsero, hindi pa po pinipirmahan ang General Appropriations Bill. Hindi pa po. Kailan ho pipirmahan? Sa December 30. At kailangan na ho niyang pirmahan yun sa December 30. Talagang si Tambaluslos ang namumuno sa ating bayan, talagang takot ang presidente sa mga mambabatas, sa mga congressman at senatong. Pag ba sinabi niyang senatong at congressman, ibig sabihin kasama si Pulong, kasama din si Marcoleta, kasama rin si Velasco. Kasi mga kotsero, meron po akong nahagip na video. Isa sa mga pinaka balahura at baboy na abogado na kilala ko sa buong buhay ko. Wala akong iba kundi ang hari ng fake news, the Undersecretary of the Department of Interpretation and Explanation for the Dutertes, none other than former Secretary, now Pugante, Harry Roque. Isa po sa mga napakalaking kabubuan yung kanya pong ipinakakalat ho ngayon. So ito na nga, meron kasing nilabas na video si Harry Roque. Ano yung kanyang sinabi? Ito ngayon. Panoorin na muna natin. Suma total, ano ang mensahe sa desisyon ng ating presidente na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan? Yun! Pinakamalakas na pinuno ngayon si Tambaluslos. Yun! Wagi yun ang propaganda nila ngayon. Na doble ang kanilang budget, hindi lang po yan. Tinaasan pa ang kubra nila sa infra project dahil naging number 1 na sa budget ang DPWH. Ang militar, pwedeng bilhin yan. Kaya huwag kayo mag-alala na magkukuyan. Bibiling ko yan ng 200 pesos kada araw. At siyempre, wow, ang baba naman ang tingin sa militar. Pamunis lang yan sa puwet dahil hindi yan linagdaan o hindi yan produkto ng kanyang ama. Ang kanyang saligang batas, 1973 Constitution, na ang ama niya ang bumo. Yan po ang malungkot ng mga mensahe ng desisyon ng ating Marcos Jr. na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan. Nagkaroon po ng open letter ang mga retiradong militar at humihingi ng pagkakataon na remedyohan itong pagkakamali ng Kongreso. Pero ito po ay hindi napakinggan. Tuloy pa rin ang bonanza ng mga senatong at congressmen at iba pang politiko. Walang halaga ang kalusugan ng mga Pilipino. Wala akong pakialam kung mamamatay kayo sa kahirapan, pero yung zero budget ng PhilHealth, hay nako, tanggapin na natin yan na realidad. Dahil itong presidenteng ito, palibasa, anak ng magnanakaw na diktador, at talagang nagpasasa sa kabanang bayan, hayan, walang pakialam sa kapakanan ng mga mahihirap na nagkakasakit, kaya hindi niya ginalaw ang zero budget ng PhilHealth. Sige. Wala rin akong pakialam dyan sa mga public school students natin at mga nag-aaral sa state university and colleges na binawasan ng budget para doon sa libreng tuition na ating sinulong. Unang-una, bakit siya makikialam dyan sa mga public school students na yan? Mga anak naman niya, mga anak mayaman at hindi kinakailangan pumasok sa public school. Hayaan mo mawala ng computer yung mga hinayupak na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya hayaan natin na malabag ang saligang batas at hindi masunod ang nakasaad sa ating saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget na pupunta sa DepEd. Diba malinaw yung mensahe niya yan? Ano pang mensahe? Well, bukod dun sa talagang si Tambaluslos ang namumuno sa ating bayan, talagang takot ang presidente sa mga mambabatas, sa mga congressman at senatong. Bakit? Siyempre, nandiyan magmumula ang impeachment. So kapag binusog rin niya ang mga congressman na siyang mag-ahay ng impeachment, yung kanyang pulboronic video, hindi po pwede maging basihan para magsampa ng impeachment. Dahil nabili na niya ang loyalty ng mga congressman. At siyempre, kung makalusot man yan, nandun na rin ang mga senatong. Kasi mga senatong, di ba, una, umaayaw sila sa AKAP. Biglang binigyan ng 5 billion, tumahimik na, tagto 200 million na AKAP.
Alam nyo yung akap na yan, kakaiba yan kasi kongresista at senatong lang mamimigay, hindi yan pamimigay ng DSWD. Ang DSWD, AIX, ang DOLE, tupad. Pero yung akap talaga, mga mambabatas lang mamimigay niyan, nalabag doon sa desisyon sa kaso na hinain ko. Yung Belica versus Executive Secretary, kung saan sinabi talaga ng Korte Suprema na ang mga mambabatas wala nang pakialam matapos nila maipasa ang pangtao ng budget. So, the mensahe dyan, bukod sa pinakamalakas at pinakamakamangyarihan ang ating tambaluslos, ay takot ang Marcos Jr. sa mga mambabatas dahil naririyan ang impeachment at posibilidad na pwede siya matanggal sa anong mga issue. Poltronic issue. Nangunguna yan kasi yan po ay betrayal of public trust. Bakit? Trabaho ng presidente na magpatupad ng batas. Kapag di mo pinapatupad ng batas, syempre betrayal of public trust yan. Pangalawa, yung paggasta ng pera ng PhilHealth na sang-ayon doon sa batas na aking sinulong, kaya alam ko yan inside and out, hindi po pwede gamitin kundi para pababain lamang ang mga contribution ng mga miyembro o di man kaya taasan ang mga benepisyo ng miyembro. Hindi yan po pwede ibalik sa national government at pondohan ng unprogrammed funds. Okay, so yan yung buong video. Pero babalikan natin, ulitin natin. Kasi ngayon, magpo-post-post na ako. Ano ang mensahe sa desisyon ng ating presidente na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan? Umpisa pa lang, fake news na agad. Mga kotsero, hindi pa po pinipirmahan ang General Appropriations Bill. Hindi pa po. Kailan ho pipirmahan? Sa December 30. At kailangan na ho niyang pirmahan yun sa December 30. Hindi na ho pwedeng palampasin pa sa December 30. Kasi mga kotsero, kapag lumampas pa ng December 30 at inabutan na tayo ng January 1, reenacted budget tayo mga kotsero. Nai-imagine nyo ba ang implikasyon nun mga kotsero? 500 million pesos muli ang pupunta sa confidential funds si Sara Duterte. So fake news agad yung sinasabi ni Harry Roque. Ngayon, bakit pinaka-corrupt na budget itong nandirito ngayon sa pipirmahan daw? Bakit kaya pinaka-corrupt ang label nila? Hindi kaya dahil tinanggalan ng budget si Sara Duterte? Kaya binansagan nilang pinaka-corrupt kasi wala ng pera si Sara Duterte? Tuloy natin. Pinakamalakas na pinuno ngayon si Tambaluslos. Wagi ang senatong at congressman na doble ang kanilang budget. Hindi lang po yan. Tinaasan pa ang obra nila sa infra project dahil naging number 1 na sa budget ang DPWH. Okay. Pwedeng bilhin yan. Kaya huwag kayo mag-alala na Etong si Harry Roque, tsaka kayo mga DDS, hingi kayo ng hingi ng kudeta. Sinasabi nyo sa militar, magkaklas na kayo. Tapos ngayon, sasabihin nyo, mabibili yan. Nabibili ang militar. Nabibili ang AFP. Tingnan talaga kayo. Hindi nyo talaga kayo consistent sa mga propaganda nyo eh. Matapos kayong humingi ng tulong para sa propaganda, iinsultuhin nyo naman ngayon, sasabihin nyo, nabibili ang loyalty ng mga yan. Bakit? Dahil hindi sumunod sa kalokohan nyo? Tuloy natin. Bibiling ko yan ng 200 pesos kada araw. At siyempre, yung saligang batas na yan, pamunis lang yan sa puwet dahil hindi yan linagdaan o hindi yan produkto ng kanyang ama. Ang gusto lang niyang saligang batas ay 1973 Constitution na ang ama niya ang bumuo. Yan po ang malungkot ng mga... Alam niyo ho ba na wala halos pagbabago ang 1973 sa 1987? Nagkaroon lang ng major changes sa Bill of Rights tsaka sa powers ng executive. Doon lang ho nagkaroon ng ng malaking pagbabago. Hindi ho malabo ho yung sinasabi ni Harry Roque. Oo, na yung sa 1973 Constitution, yun lang ang nirerespeto ni PBBM kasi wala hong pagbabago. Ang 1973 sa 1973 sa 1986 o 1987. Wala halos pagbabago. Tuloy natin. Mga mensahe ng desisyon ng ating Marcos Jr. na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan. Nagkaroon po ng open letter ang mga retiradong militar at humihingi ng pagkakataon na remedyohan itong pagkakamali ng Kongreso. Pero ito po ay hindi pakinggan. Tuloy pa rin ang bonanza ng mga senatong at congressmen at iba pang politiko. By the way, pag ba sinabi niyang senatong at congressmen, ibig sabihin kasama si Pulong, kasama din si Marcoleta, kasama rin si Velasco, kasama rin si Alvarez,
Kasama rin yung mga iba pang kaalyado ng Duterte sa lower house. Pag sinabi niya senatong, kasama rin ba si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, si Bongo? Kasama kaya lahat yun? Ako, mga kotsero, wala lahat ng natitira kong respeto para sa Harry Roque na to, wala na, ubos na, tuyot na. Nag-evaporate na.